Hello mga kasari, isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga kasari, ang isi-share ko po sa inyo is kung paano po ako nakakaipon sa mga gastusin or sa mga expenses po natin. So nagbabalik po ako mga kasari, meron lamang pong bumili ng isang tray na itlog. Kung alam ko lang guys na may bibili ng isang tray, di sana dinalawa yung kuha ko sa ahente ko, nakakadating lang kanina, kaso isang tray lang yung kinuha ko dun sa ahente ko. Pero okay lang naman yon kasi Tuesday dadating yung ating lumang ahente ng itlog. So kukuha na lang ulit tayo sa kanya. Dalawa kasi guys yung ahente ko ng itlog. Share ko lang naman guys. So balik na tayo doon sa topic natin kung paano ako nakakaipon. Kasi guys, maraming nagko-comment na nito. Ang liit daw ng sales ko. Minsan guys kasi nasi-share ko sa inyo na maliit lang talaga yung sales ko. Paano ko daw na ma-manage yung mga expenses ko kung maliit lang yung kita ng aking tindahan at ito yung bread and butter namin. So ito guys, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba na ma-manage yung mga expenses dito sa tindahan and expenses sa loob ng bahay. So kami po ni Jowa, nung boyfriend ko, ay magkatulong po kami dito sa tindahan. So, wala po siyang work. Ang work niya po ay dito sa tindahan. Katulong ko siya sa loob ng bahay. And minsan, kapag may ginagawa ako, siya naman dito sa tindahan. Hindi ko kasi guys, kayang pagsabayin. Alam niyo yun, medyo mabenta kasi ang tindahan ngayon. Hindi ko kayang pagsabayin yung magbabantay ako tapos magluluto ako sa loob. Kasi hindi pa ako nakakapasok sa pabukas pa lang ako ng pinto, meron na agad tatawag para bumili. Talagang wala akong time sa pagluluto. And kapag ganun guys, wala din naman akong ibang mapapagbantay dito sa amin, gawa ng busy din sila sa kanya-kanya nilang buhay. So ayun, wait lang guys, meron lang ulit bibili. Choice ko din naman mga kasari na hindi muna paghanapin ng trabaho si Jowa kasi hindi ko din kayang magbuhat ng mabibigat. Alam niyo yon na hindi pa gaanong magaling yung paa natin, and at the same time choice din namin na magtulong muna. Hindi naman ito permanente na wala talaga siyang trabaho. Gusto ko lang talagang i-explain sa inyo kasi maraming nakakapansin, nagko-comment sa mga vlogs ko, sa mga ibang vlogs ko na bakit yung jowa mo? Ano bang trabaho ng jowa mo? Ganto, ganyan. So, hindi naman nagmamatter sa akin mga kasari yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga kaming dalawa ay nagkakaintindihan. Gusto ko lang sagutin talaga yung mga ano sa pag-iisip nila. Choice po namin yon at wala pa naman kaming responsibility, wala pa kaming kailangang buhayin, ganto, ganyan. Although meron kaming mga alaga, pero kaya naman namin silang pakainin, yung mga alaga po namin. And ayun, choice naman namin yun. Ang mahalaga, wala kaming tinatapakan na tao, hindi kami pabigat sa aming mga pamilya. Yun po yung mahalaga doon. And balik na tayo doon sa pagmamanage ng expenses. Unahin na natin guys yung expenses. 'Di ba? Nasi-share ko naman sa inyo na hindi naman kalakihan yung sales natin palagi dito sa tindahan, pero ito pa rin yung sari-sari store. 'Di ba guys, nakakapagtaka kung paano pa rin natin siya na ma-manage at paano pa rin tayo nakakapag-ipon ng pang-personal at nakakapag-ipon ng pambayad natin sa mga kailangan nating bayaran monthly, tsaka sa mga gastusin natin sa araw-araw. Maulan lang mga kasari, napakalakas ng ulan, biglang bumuhos yung ulan, pero ipagpapatuloy ko na rin itong aking vlog para tuloy-tuloy na rin kasi wala namang bumibili kasi nga umuulan. So unahin natin yung expenses sa bahay. Expenses is number 1 yung sa gas, sa pangluto natin mga kasari. Ngayon, ang halaga ngayon ay 800 plus, pero iyon ay umaabot ng 2 buwan bago maubos sa amin. So, ang ginagawa ko para makabili ulit ako sa susunod at kapag naubusan is nagtatabi po ako ng 20 pesos a day sa benta ng tindahan. So, eto yun mga kasari, ipapakita ko sa inyo. Ayan, nakasulat. Bukod-bukod kasi guys, malaking tulong na ibinubukod-bukod natin para kapag kailangan na, isang kuhanan na lang, alam nyo na kung saan nyo kukuhanin. So, ito na yung naipon ko. Kakaubos lang naman ng gas namin noong August 10. Minarkahan ko talaga dito sa aming kalendaryo. Tapos, ito na guys yung aking ipon.
Ayan, minsan nakakalimutan ko siyang lagyan ng 20 pesos, kaya bumabawi na lang ako sa susunod na mga araw. Kaya yun mga kasari, nakaka-order ulit tayo ng gas na pangluto natin. And then yung expenses naman guys sa tubig at kuryente, na-share ko naman sa inyo yung expenses naman or yung bills natin sa kuryente ay kinukuha naman po natin sa benta ng yelo. So, yung benta ng yelo, nakabukod din po yan dito sa ating drawer, sa cashier natin. Ayan, nakabukod yan dito. At kapag, di ba, barya-barya yun, tag 5 piso, 10 piso. Kapag tapos na yung buong araw, binubuo ko siya, binebente-bente ko. At eto na guys, yung naipon sa benta ng yelo. Plus yung tapong nung kapatid ko. So, eto na siya. Ayan, 1,000 plus na to. So, naghihintay pa tayo ng mga iba pang tapong, tapos, tsaka natin mababayaran yung kuryente. And then, doon naman sa bill natin sa tubig, ang ginagawa ko naman, 20 pesos a day din, yung kinakaltas ko sa sales ng ating tindahan. Hindi naman yun masakit guys sa ano ng ating tindahan, kasi sa panahon ngayon, kahit alam niyo na, tag-tumal month ngayon, August, ay medyo mabenta yung tindahan natin kahit umuulan. Kasi nga, gawa ng mga construction worker. Ayan, medyo tumila na guys yung ulan. So, yung sa tubig, 20 pesos a day din. Minsan nakakalimutan din natin. And then, ano pa ba? Yung expenses naman sa pagkain sa araw-araw, 150 pesos to 200 pesos a day. So, yun po yung kailangan magastos namin. 'Di ba guys? Medyo matipid na talaga yun. Yung halaga na yun. So, minimake sure namin na yung ulam namin parati is may sabaw. Ayan, si tinola, sinigang, adobo, mga ganyan, para aabutin siya ng ilang kainan. Kasi kami guys, agahan, tsaka hapunan lang. Hindi kami nanananghalian kasi late na kaming mag-agahan. So, ayun, minsan umaabot pa siya kinabukasan. Medyo madilim lang guys kasi nga umuulan, makulimlim. Madilim talaga guys, ewan ko kung may bagyo ba. Kasari, munti ko na makalimutan na i-share din sa inyo yung isa pa naming expenses. Yung binabayaran namin monthly na panlimang hulog na namin ngayong month of August katapusan, 1,550 monthly. Paano kami nakakaipon nun? Kumukuha ako guys sa benta ng tindahan ng 50 pesos a day. So kapag hindi naman nagkasya mga kasari, or may araw na nakalimutan kong kumuha ng 50 pesos, is kapag kulang kunwari ng 200, 300, 400, kinukuha ko naman yung kulang na yon sa tubo natin sa GCash. Kasi guys, ako naman nagsimula lang ako sa 500 pesos talaga sa GCash. Napalago ko lang na napalago. Halos wala pa akong isang taon nag-GCash. Ano lang kasi guys, hindi naman masyadong in demand dito ang GCash. Talagang konti lang yung mga tao dito. May araw lang talaga na medyo malakas gawa ng may sabungan. So, kaya medyo mabagal din yung pagtaas ng ating GCash. Ang laman na ngayon ng ating GCash ay nasa magsi 16k na. 'Di ba guys? Imagine nag-start lang tayo sa 500 pesos. So, ayun, doon ko kinukuha guys yung bayarin namin monthly na 1,550. Sa bayarin naman natin mga kasari sa tindahan, andyan yung pumupunta kada 2 weeks yung medyo malaki-laki yung lumalabas sa tindahan na pera tuwing Monday kada 2 weeks kasi sabay nang dumadating ang PMFTC at JTI. So, cash tayo sa PMFTC and then yung kinredit naman natin sa JTI, babayaran din natin yan. So, ang laki talaga. Tapos, sasabay pa yung schedule na pagdating ng Unilever. So, yan na yung schedule dito sa tindahan. And kaya naman tayo nakakabayad doon kasi nga guys, ibinubukod natin yung benta natin sa mga anong yun. Katulad nito guys. Ayan. Ayan, madilim na naman. Ito guys, yung ano natin sa sigarilyo. Yung benta po natin sa sigarilyo. Ayan siya. Nasa 8,000 na to guys. So, meron na tayong pambayad. Meron pa tayong 1 week para magtinda. Para makapag-ipon ng pang cash naman natin kay PMFTC. Pero, marami pa tayong sigarilyo. Kaya siguro, kontian na lang natin yung order natin
sa susunod na Lunes, sa September 4 kay PMFTC. So, ganun guys akong ng mga expenses. Talagang ibinubukod ko talaga, malaking tulong na ibinubukod natin yung ating mga kaperahan dito sa tindahan. Kasi kapag biglang dumating si ahente, alam na natin kung saan tayo dudukot. So, ayun guys. Tapos, minsan kapag Lunes, sumasabay din yung natin. Kumukuha din tayo paminsan-minsan ng kahit 2, 3, 4 na case ng Red Horse at Grande kasi bumebenta din yan ngayon dito sa gawa ng mga construction worker kapag sahuran ay talagang inuman, shot puno. Kaya nakabukod din yung benta natin sa alak. Ito siya guys, benta natin sa alak. At ayan, may laman na siya. Siguro kukuha tayo ng 2 case kasi may bakante na dito ng 2 walang laman. 2 case ng siguro tag-isa ng Grande at Red Horse. So kaya meron tayong pambayad. Hindi na tayo namumroblema kung saan natin dudukutin kasi nga nakabukod. So wala naman kaming ibang expenses pa guys sa bahay bukod sa gas at pagkain kasi hindi naman kami parehas maluho ni Jowa. Ang luho lang talaga namin is pagkain. Pero wala namang problema dun basta pagkain, 'di ba? Hindi naman masama na bumili tayo ng bumili kasi hindi naman yun, bisyo. Alam niyo yun guys, meron kasi na alam niyo yung mga pera nila ginagastos nila sa hindi naman dapat na makakasama pa sa kalusugan nila or talagang na nila, kunwari yung pag-order sa Lazada, Shopee, hindi naman mahalaga yung mga bagay na ino-order nila pero order sila ng order tapos di naman nila ginagamit. Kami hindi kami ganun. Ang ino-order namin is yung mga appliances, mga gamit talaga sa bahay. Tulad ng nakaraan, nag-order si Jowa ng air fryer. Meron na kaming air fryer pero minsan lang namin ginagamit kapag kailangan talaga at bet lang namin na kunwari ng French fries, nuggets, mga ganon. Pang, lang, kukot lang ba. Ganon. Minsan lang namin gamitin kasi medyo malakas din siya sa kuryente. So, ganon guys yung siguro technique and tips na masishare ko din sa inyo kung paano ko nababayaran yung mga expenses. Malaking tulong na binubukod-bukod natin yung ating sales dito sa tindahan. Plus, nakakatulong pa po yung ating YouTube salary, yung YouTube sahod natin. Kaya thank you so much sa lahat ng aking supporters, organic viewers, silent viewers. Ayan, sa lahat ng subscribers natin. Ayan, sa hindi pag-skip ng ads dahil doon ay tayo sumasahod kahit papano sa ating pagbablog. So, malaking tulong din yon gaya nung nakaraan, namili kami ng pang-groceries namin. So, hindi na namin kukuhanin dito yung pambili namin ng ulam kasi yun yung ibinili namin guys, pang-ulam, mga karne, ganyan, nakastocks na dyan sa freezer. So, yung dapat na kukuhanin namin dito, iipunin na lang namin para meron kaming savings. So, ganun guys, kahit maliit yung benta ng ating sari-sari store, kahit pakurot-kurot, kumuha pa rin tayo guys. Pero depende pa rin sa benta ng ating tindahan yung kukuhanin natin. Hindi naman pwedeng maliit yung benta ng tindahan tapos kukuha ka ng 1,000 agad-agad. So, hindi naman porket yung benta ay sa'yo na lahat yun. Siyempre, paano pa natin mapaparolling yung ating tindahan, 'di ba? Kung kukuhanin natin lahat ng sales. So, nasa lang yan, guys. Depende sa sales ng tindahan kung magkano yung kukunin mo. Nasa 10% lang tayo yung tamang pagkuha sa sales ng ating tindahan. So, yun lang guys ang masishare ko sa inyo kung paano ko minamanage yung mga expenses dito sa tindahan at sa loob ng bahay namin. Sana nagustuhan nyo guys itong aking vlog at kung nagustuhan nyo, mag-subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel para sa mga susunod ko pang vlogs ay updated kayo. So, ayun po mga sari, happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye!